Hi Gemini! Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong monthly kabay tarot reading for October 1 to 15, 2024. First half of the month of October. Please be reminded kung nakaresonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nakaresonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Para po ito sa inyo Gemini for your career and money, October 1 to 15, 2024. This is for you, Gemini, for your career and money, October 1 to 15, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin na ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Gemini, open na po inyong monthly kabay tarot reading for October 2024. Pwede nakafocus sa career and money. May 6 months from now reading tayo at love life reading po, so message me Gemini for schedule. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po ngayong October 1 to 15, 2024 para po kay Gemini sa career and money nila. I need 3 cards po. Spirits Guide, message po sa career and money ni Gemini ngayong October 1 to 15, 2024. I need 2 cards po. Okay. Gemini, this is for your career and money first half of the month of October, October 1 to 15, 2024. Okay, ang ganda ng cards nyo. Nakikita ko dito, nakamit nyo na ang career stability nyo po. Okay, nakikita ko rin dito nakatanggap kayo ng proyekto or nagpaplano kayo regarding sa inyong magkaroon pa ng stability sa inyong buhay. May dumating na proyekto, gawain, at binigyan mo ng long-term plans. Okay? Pwedeng tungkol ito sa ambisyon mo sa buhay, like stability sa buhay, at binigyan mo ng long-term plans. Ganon. So yun, ang ganda. Nakita ko rin dito yung success. I-claim nyo to. Gemini, career stability, success pa. Wow. Nakita ko rin dito yung things going your way. Kasi may positive opportunities, may good luck and good karma. Maraming nag-compliment sa iyo, Gemini. Nang dahil sa mga magandang outcome na ginawa nyo. Marami kayong magandang kontribusyon. Maraming nag-compliment sa iyo dito. Maaring nakatanggap kayo ng recognition, awards. Nakilala ka. So, ito yun. Success, good luck, and good karma. Things going your way and you're very happy here. Mas naging happy ka kasi sunod-sunod to eh.
success, stability sa inyong career, nagkaroon ng long-term plans sa inyong ambisyon sa buhay, things going your way, positive opportunities pa, at may nakita kong parating na malaking pera. Yes, malaking pera to na parating or dumating na ngayon kung kailan nyo ito napanood. Nakikita ko dito yung cash flow. Pwede din malaking pera na parating sa inyo kasi may proyekto na binigay sa inyo, di ba? Sabi ko kanina sa inyo dito. Pwede din na marami kayong customer kayo ngayon, kliyente, proyekto, benta, maraming transaksyon. So yan yung nagbibigay sa inyo ng financial growth. Kaya nakikita ko dito yung prosperity. Di ba? Ang ganda, Gemini. Wow. Nakikita ko dito, parating talaga, which is expected nyo po ito. Expected nyo rin yung parating na malaking pera kasi may mga ginagawa kayo, may demands. Diba? Ang ganda. Okay, so ang ganda talaga ng cards nyo ngayon. Okay, loyalty. The true friendship and loyalty are among the most important values. Be loyal to your friends. Actually, nakita ko dito, di ba sabi ko sa inyo na marami kayong transaksyon, maraming customer, kliyente, proyekto. Bumalik sila eh. Maaring repeating customer mo ito, kliyente, yung mga na, di ba na sabi ko sa inyo, natuklasan ka, nagbigay ng compliment. Dito tayo kay Gemini kasi ang ganda ng serbisyo niya. Ang ganda ng mga produkto niya. Ang ganda ng mga gawain niya. Marami na siyang magandang napatunayan na nag-success na proyekto. Ganun. Napansin ka eh. Nakilala ka. Naging loyal yun sila sa iyo, kaya balik ng balik sa iyo. Hindi sila nagsasawa. So bumalik sila sa iyo kasi alam nilang magkakaroon ng justice sa kanilang inas sa iyo na service or produkto. Yung hindi sayang yung paghintay niya, hindi sayang yung pera nila. Ganun. Maaring may partnership ito na kaibigan mo na nagbigay ito sa iyo ng loyalty sa iyo. Nagbigay sa iyo ng tulong para mas matupad pa ang iyong layunin sa buhay. Ang sarap sa feeling nito pag may napatunayan na isang tao na very loyal sa atin, Gemini. So, pahalagahan. Okay? And nakita ko rin dito na very loyal ka sa inyong company, sa inyong boss, amo. Yun. Some of you. Foresight. Pay attention to things that are important to ensure wealth. Wow. Di ba may sabi ako sa inyo na positive opportunities? Maraming transaksyon. May binigyan na opportunity sa inyo na nagkaroon ng long-term plans. Ito yun. Mag-pay attention talaga kayo, mag-give time and effort kayo. Samahan nyo na lang yung tiyaga. Oo, pasensya. Na maging productive kayo. See, pay attention to things that are important. Kasi ito yung magbibigay sa iyo ng kasaganaan. Yan yung sabi dito. Be farsighted and alert. Spirit's Guide, Gemini po, energy ni Gemini sa career and money nila ngayong October 1 to 15, 2024. And a clarification of this card po, energy ni Gemini sa career and money nila. This is a daily reminder. Para hindi nyo makalimutan, para hindi kayo malito, maguluhan, para fair din sa mga bagong subscriber natin, Gemini, para alam din nila kung ano yung gagawin nila. Panoorin nyo po yung last 4 days kabay tarot reading nyo po. Like for example, kasi October 1 to 15 to, diba? Like for example, napanood nyo ito ngayong October 5, 2024. Panoorin nyo po yung October 4, 3, 2, and 1. Kung may nakita kayo o narinig kayo repeating message, kailangan nyo po iyan bigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon.
Calling the attention sa mga suki ko dito na Gemini. Open na po ang inyong Monday Kabay Tarot reading for October 2024. Pwede nakafocus sa career and money. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me Gemini for schedule. Maraming salamat po. So what is your energy Gemini for your career and money? May reminder ang card niyo po dito. Kasi may distraction. Sabi ng card dito, itong distraction na to, kailangan yung hindi makuha yung negative energy ng isang tao. Kasi mahilig itong mamanipula eh. So, kung may napansin kayo na isang tao dyan na mahilig magmanipula, na pwedeng hinahayaan mo lang siya na masaktan kayo, oo. Walang problema sa'yo, Gemini eh. May problema sa taong ito. Okay? Pwede din na hindi ka pa ready sa paglabas dyan sa comfort zone mo. Nabibigatan ka sa paggawa ng desisyon dito. So, ang solusyon na binigay sa inyo dito, kung ito ay isang tao, you need to come and understand. Huwag niyong kunin yung negative energy niya. Kasi walang problema sa iyo, may problema sa kanya. Okay? Kung hindi pa kayo ready, may nararamdaman kayong takot para mag-move out sa inyong comfort zone, meaning to say, wala kayong konkretong plano. Gusto mo magkaroon ng growth and expansion? Kasama yung konkretong plano po, para tuloy-tuloy po yung action nyo. Kung hindi ka pa ready, meaning to say, hindi yan konkretong plano. Lalo na't hindi kayo na makaka-create ng desisyon kasi nagkaroon ng hesitation. So, you need to create a concrete plan and this card asks you to come and balance. Yan yung solusyon sa inyong mga nararamdaman ngayon. Kasi ang tanong is energy mo eh. At makinig ka sa inyong intuition. Kung hindi mo alam kung paano mag-connect sa intuition, i-search no. To connect your intuition. Kasi ito yung magsasabi sa inyo kung ano yung susunod na hakbang. Ito yung magsasabi sa inyo na kung sino yung taong hindi totoo sa iyo. At ito yung magsasabi sa inyo kung saang path ka patungo. Siya yung magtuturo sa right path patungo sa success. Okay? So, binigyan ka ng solusyon dito. Nasa iyo na kung gagawin mo ito or hindi. And if I were you, gagawin ko yan. Kasi yung advice is na alam natin nakakabuti sa ating sarili. Nakakabuti sa ating layunin sa buhay. Okay. 2 card na kasi nagsabi dito. Kaya nga may sabi ang card nyo dito na huwag kayong magpa-distract sa taong ito. Kasi ito yung kung tatanggapin mo yung energy niya, mag-create kayo ng blockages niyan. Hindi makakapasok yung blessings sa para sa iyo. Magkakaroon ng delay. Kasi aantayin pa yan na magkakaroon ka ng magandang energy, flow of energy. So, yun yung sabi ng card dito. Gusto kasi ng cards nyo na tanggapin mo yung blessings sa para sa inyo na tuloy-tuloy na walang delay na mangyayari. Kung yun nga, iwasan nyo itong taong ito. Or, intindihin mo. Kung hindi siya maiwasan, intindihin mo yung pag-uugali niya. Walang problema sa iyo, Gemini. May problema sa kanya. May selos ako nakikita dito. May naiinggit sa inyo. May concern ka sa hindi marunong mag-handle ng money. May concern ka sa naging materialistic. May taong hindi maasahan. So, ang solusyon na binigay sa inyo, yun ha? Instead of getting angry, have a conversation of this person about expectation mo and make adjustment where necessary. Kasi ang adjustment is para magkasundo kayong dalawa. Kung teamwork mo ito ha, yung teammate. What I meant is teammate or business partner. So yun, nakikita ko rin dito may taong nanghimasok sa decision-making process mo. Kaya nahihirapan kang mag-create ng desisyon. Kaya nga ang sabi ng card dito, huwag niyong hayaan na makapasok itong taong ito. Huwag niyong hayaan, huwag niyo siyang i-allow. Kasi you have your own business. Makapag-decide ka para sa iyong sarili. Trust yourself. Listen to your intuition and have faith sa universe. Pwede naman na
makinig ka sa kanya kung may experiences siya. Pero kung mafe-feel mo to yung negativity na ibibigay niya sa iyo, huwag mong tanggapin. Spirit's Guide, possible blessings po na ma-receive ni Gemini. Sa career and money nila ngayong October 1 to 15, 2024. And the clarification of this card po. So, ano yung mga blessings na parating sa inyo? Ano pa? Kasi dito, marami na eh. So, alamin natin pa kung ano yung parating pa na blessings. Okay. This is good kasi nakikita ko dito yung concrete plan. Nagpaplano kayo. This is a clarification of your cards here. Nagkaroon ng long-term plans. This is very good. Strategy nakikita ko dito eh. Magaling kayo sa ganyan, Gemini. Bumuo kayo ng diskarte upang makuha mo ang gusto mo. Okay? Kung naging toxic yung mga tao dyan, toxic yung workplace mo, then baka kailangan mo nang mag-decide. Kaya nga may sinabi dito na nagkaroon ka ng hesitation to move out from your comfort zone. Kasi may nagdidikta sa'yo. Yung nagdidikta sa'yo, nagsiselos yan sa'yo. Kasi kitang-kita nila na may chances ka na maging successful. Nakikita nila naging success yung mga projects mo. Marami kang na-achieve sa buhay. So, hinihila ka ng taong ito pababa. Kaya nga mas simula sa cards nyo dito sa tarot card nyo, nasabi po, umiwas ka niya. Huwag niyong hayaan na masira yung energy nyo. Sayang naman kung, di ba? Kung masira yung energy nyo, sayang naman kung yung blessings magkakaroon ng delay or mawawala yan. So if I were you, focus kayo sa blessings na binigay sa inyo. Huwag kayong mag-focus sa taong ito na mahilig magmanipula. Kasi may nakita ko dito mapanilang na tao Hihilahin ka talaga niya mababa. I-convince ko to si Gemini para hindi siya matuloy, para hindi siya maging successful. Naging successful nga siya dito So magiging mas successful siya sa labas. Hihilahin ko to pababa. I-discourage ko to gagawa kong paraan na ma-discourage ito. Kapapahayag kayo niyan, Gemini, di ba? Hindi. Kasi you are there para sa personal growth. You are there para magkaroon ng money. Okay? So, yun. Kung katrabaho mo ito, remember. Andyan kayo sa trabaho nyo, just, hindi sa maggawa kayo ng circle of friends. I'm not discouraging you kasi okay naman yan. Pero, you are there para sa inyong career growth, para magkaroon ng growth and expansion, para magkaroon ng financial stability, para magkaroon ng, ma-improvement pa sa inyong sarili. Yan yung most priorities mo dyan. Kaya ka nagsikap. Huwag kayong magpapekto sa taong ito. 'Di ba? Hindi tayo hindi tayo makikipagkaibigan sa isang tao kung negativity man yung binibigay niya. Lalo na ihihilahin tayo pababa, 'di ba? Hindi natin dapat i-push yung sarili natin na may mag-a-agree sa atin kasi we cannot please everyone. Okay? So yun, bumuo po daw kayo ng diskarte. Kasi may binigay sa inyo dito na positive opportunities, which is your blessings. So, binigyan ka ng maraming ideas, which is another blessings. And tuloy-tuloy po yung movement. Be productive. Okay? Yun. Ano pa? Nakikita ko rin dito. Ano ito? Okay. Nakikita ko rin dito na okay. May sama ka ng loob dito sa isang tao. Pwede nainis ka din sa delay. Nagkaroon kayo ng disconnection sa taong ito kasi alam mong manluloko siya.
It's okay. It's okay, Gemini. It might be nagdesisyon kayo na magkaroon kayo ng disconnection. Kasi hindi siya nakapagbigay sa iyo ng magandang energy. It might be nagkaroon kayo ng disconnection, nag-umiwas siya sa iyo kasi you found out na maluloko itong taong ito. Basta mag-ingat kayo. 4 na card na kasi nag-warning dito Nag-warning na Gemini, tuloy-tuloy ang laban, gamitin niyo yung blessings para pagyamanin, at saka umiwas sa taong ito. Kasi siya yung distraction. Ang ganda ng blessings nyo. Kailangan yung pagyamanin. Spirit guide. Challenges na ma-overcome pa ni Gemini sa career and money nila ngayong October 1 to 15, 2024. And the clarification of this card po. Ayaw talaga ng cards na ma-distract kayo sa taong ito. At habaan ng pasensya sa delay. Alam niyo naman na may dahilan iyan. At tinitest yung patience nyo. Be calm and balance. So, tinitest. Ilang cards na nagsabi dito na tinitest talaga yung patience nyo. So, prove to yourself na kaya mo na mataas ang iyong pasensya. Baka tinitest kayo ng universe niya na tingnan natin yung patience ni Gemini kung okay pa ba, kung mataas pa ba. Okay? Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po. And kung gusto nyo po yan, sundin ang instruction. Okay. Actually, kung ma-overcome nyo itong taong ito na distraction, kasi naging arrogante to Naging boses siya sa iyo. Oo. Actually, magkakaroon ng satisfaction and abundance. Yun din yung lumabas dito, abundance. May warning lang dito. Diba, ang warning is hindi kayo magpa-apekto sa isang tao. Hindi kayo magpa-apekto sa delay. Make yourself busy. Habaan ng pasensya. Ang solusyon, calm and balance, habaan ng pasensya. And dito rin, yun nga, yung lumabas ang ugali ng taong ito na very arrogante, bossy, okay? May sabi din dito na wag masyadong gastahin yung mga biyayang natanggap. Meaning to say, marami talaga kayong biyayang natanggap. Simula dito. Marami kayong blessings na tanggap. And I am sure this is money. Sabi ng card dito, mag-save po daw kayo. Wag nyo daw po daw gastahin sa hindi naman dapat. Alamin nyo muna kung gusto nyo maggasta. Alamin nyo muna kung karapat-dapat ba. Okay? Ang gusto ng cards dito, mag-save kayo. Ang gusto ng card dito na wag kayo mag-overspend sa trabaho, wag kayo mag-overspend sa pera. Kung, okay, ang sabi ng card dito na celebrate your achievement, success by expressing gratitude and generosity. Okay? So, magiging generous kayo dito. Kasi marami kayong biyayang natanggap. And mag-offer kayo ng prayer na magbigay pasalamat sa ating Panginoon, sa universe, sa kanilang binigay sa inyo na maraming blessings. So, yun. Yun So, ang ganda ng reading ngayon, Gemini. So, claim the blessings, claim the positive opportunities, prosperity, good luck, good karma. Ang ganda. Pagyamanin nyo yan. Yung mga reminder dito, yung dapat iwasan. Kung yung bigyan na solusyon, bigyan na solusyon. See you tomorrow, Gemini. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.